Isang dating senador iginiit ang halaga ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular na rito ang alegasyon laban sa Vice Presidente, kabilang na ang mga katanungan sa kanyang yaman. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita Live. Angelique, hindi lamang ang mga senador, ngunit pati ang taong bayan mismo ang husga sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay former Senator Richard Gordon. Ebidensya lalabas at napapanood sa TV, parang telenovela yan. So makikita, uy, nagnakaw pala talaga, hindi may paliwanag kung saan dinala yung pera. Lahat yan lalabas at ang tao ang maghuhusga. Sabi ni Gordon, kapag hindi ibatay ng mga senador ang kanilang magiging desisyon batay sa ilalatag na ebidensya, posible itong magresulta sa public backlash. Mula man sa iba't ibang partido ang mga senador, pero kung babatay sila at susuriing mabuti ang mga ebidensya sa paglilitis, ay maaari pang maging patas ang paghuhukom sa Senado. Para sa kanya, ang unexplained wealth at grave theft ang pinakamabigat na paratang sa pangalawang Pangulo na dapat depensahan at ipaliwanag ni VP Sara. Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na, may paper trail. Pag pinalabas mo yan, saan mo kinuha yan? Ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit sabihin na, kayo, labas-pasok, malalaman yun, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba? Tinaman ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Reni Co. Umaasa ang youth sector na bibigyang prioridad at bigat ng mga senador ang pananagutan at hindi ang political na interes. Samantala, kasunod ng pagtanggap ng kampo ni Vice President Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court. Ayon sa isa sa mga House prosecutors sa si Representative Terry Ridon, dapat sagutin na ito batay sa articles of impeachment. Pag hindi sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply. May 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang sumon. Angelique, panawagan pa ni Gordon na dapat tutukan at maging mapanuri ang taong bayan sa mga ilalatag na ebidensya at depensa sa isasagawang impeachment trial. Balik sa iyo, Angelique. Maraming salamat, Vel Custodio.